invite your attention to a passage of scripture found in Matthew chapter 25. Matthew chapter 25, we will read verses 14 to 30. And the title of our message is Invest. The Bible speaks of investing, di ba? Invest treasure in heaven. So, God wants us to invest. Hindi po masama ang mag-invest sa lupa. The Bible teaches about investment in Ecclesiastes chapter 11. Sabi ng Ecclesiastes 11, cast your bread into the water. Pag ginawa mo yan, matatagpuan mo pa rin yan, ano? So it talks about investment. And in this passage, in Matthew 25, actually this is the story of three servants na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng certain amount of money. And God told them to trade, make some investments, trade, and gain, karoon ng profit. Yung dalawa na kumita, pinuri ng kanilang master. Pero yung hindi nag-invest or hindi pinagyaman yung binigay sa kanyang kapital, binigyan sila pare-pareho ng kapital, no? Iba-iba nga lang ang amount. Yung pinagyaman ng kapital na binigay sa kanila, ay pinuri. Yung isa na walang ginawa sa kapital na binigay sa kanya, ni-rebuke, no? He received harsh rebuke and he was thrown into outer darkness where there is wailing and gnashing of teeth. So tonight, let's talk about investment or invest. Matthew 25, 14 to 30. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents. Itong talent dito yung Pinoy Got Talent, ano? Marunong kang kumanta, marunong kang mag-tumbling, hindi ho yan. Itong talent, this is a unit of measurement or unit of value, let's say, sa gold or silver. Kasi ngayon, pagka silver and gold na pinag-uusapan, by the kilo niya, or ounce, kaya gram or troy ounce, no? Troy ounce. Pero nung araw, they don't use ounce, instead they use talent. So unto one, he gave 5 talents, to another 2, and to another 1. So 5, 2, and 1. To every man according to his several ability, and straightway took his journey. So ano po ang naging basis sa amount? Bakit iba-iba yung amount na binigay? Bakit magkakaiba? Nabasa niyo ba yung dahilan? According to his several ability. So ang basis sa amount na binibigay, yung sa kakayanan tao na pagtitiwalaan. So, same thing is true with us. Yung mga pinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, ay yung kaya lang natin ay i-handle. Siyempre, kahit sino ba naman meron ka mga property, di ba? Hindi mo basta-basta ipagkakatiwala. Alam mo naman yung tao, hindi niya kayang i-manage, di ba? So, yung kaya lang ng tao, ito lang ang kaya niyang i-manage. Kailang ibigay mo. Yung iba na may kakayanan para i-manage yung mas malaking responsibilidad, mas malaki yung ibigay. So, ang naging basihan ng amount ng pinagkakatiwala, hindi yung ability o limitasyon ng master. So, this also speaks of God. The amount of the endowments from God is not dependent on the ability of God, because the ability of God has no limit. Kundi ang amount ay nakadepende sa steward
Nakadepende yan sa pagtitiwalaan o hanggang saan ang kanyang kakayanan. Kaya sabi rito, unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability, according to the ability of the recipient, and straightway took his journey. 16, then he that had received the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5 talents. So yung kung nakakuha ng 5, immediately, nagnegosyo. He traded with the same. And he gained 5 talents more. Kumita siya ng 5 pa. So, ilang percent yan? That's 100% increase. And likewise, he that had received 2, he also gained other 2. So, 100% din ang kanyang profit. He that had received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. After a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. So, accounting time. Oras na, dumating na yung master after several years. Bumalik na siya. So, oras na para magbigay sulit. Ang tawag yan? OWA, no? OWA report. Tawag audit. Audit na sila. Tawagin yung mga alipin. Yung mga binigyan ko ng talents. Tingnan natin kung anong nangyari. His Lord said unto him, well done, verse 20, so he that had received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliveredest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. And his Lord said unto him, well done, thou good and faithful servant, thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. So, itong pinagyaman, ang pinagkatiwala sa kanya, he received his Lord's commendation. Kinoment siya, no? Pinapurihan, well done, thou good and faithful servant. He also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliveredest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. His Lord said unto him, well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Then he which had received the 1 talent came and said, Lord, I knew thee, that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. So, itong wicked servant, ano? Ano pa yung kanyang master? Inislander pa niya, no? Inisip pa niya na, na unfair, inisip pa niya na unjust, at inisip pa niya na, hindi makatarungan, ano? Kaya sabi niya, I knew thee, thou art an hard man, reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not strawed. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast that is thine. His Lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed. Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury. So exchangers, itong bangko, no? Bank. Actually, the people who invented banking system are the Jews. Mga Jew, mga naka-isip, naka-invento ng banking system. So, usually, actually, here is profit, no? So, bako, usually ito talaga sa bako, pag nagbako ka, meron yan, may interest, or interest. 28, take therefore the talent from him, and give it unto him which hath 10 talents. For unto everyone that hath shall be given, and he shall have abundance. But from him that hath not shall be taken away even that which he hath. So, yung maliit lang ang binigay sa'yo,
Maliit na nga, hindi mo pa ginamit, kaya tulo yun ang aalisin ng Panginoon niya. Kaya kung meron pinagkakatiwala sa atin, kahit maliit, kasuhin natin, no? Pagyamanin natin, dahil hindi natin pinagyaman, hindi natin inayos, ano, ang ating pagiging katiwala sa maliit na pinagkatiwala sa atin, yung kakatitig na yan, tatanggalin pa ang tuluyan ng Panginoon. And cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. So, what does it mean to invest? To invest is to put our money, capital, or other resources on something to gain a profit. So, ito is mean ng invest. Ano ba yung mga common investment na ginagawa ng tao ngayon? Stock. Some people invest in stocks. Yung mga share. Magkano na ba per share ngayon ng PLDT? Dati kita ko sa diary yan eh. Magkano per share ng Jollibee? Magkano per share ng may mga common na nagbibenta ng mga Petron. PLDT, Petron, Jollibee, Magnolia, Selecta, gano'n niya tayo. Sa bigay, di ba? So, bibili ka, investment pera mo dyan, pwedeng tumaas, pwedeng bumaba, di ba? Pero ang trend niyan, talagang unti-unti mataas yan, unti-unti. Kaso nga lang, may time na mababa, mataas. Ang iba, pagka mataas na, saka nalilibenta. So, tumutubo sila. Actually, yung mga Rothschilds, yung mga super trillionaire, ano? Super yaman ng mga tao sa mundo. Actually, kakampi lang yan eh. Pamilya ng mga Rockefeller, pamilya ng Morgan, pamilya ng mga Rothschilds. Yan sila yumaman ng gusto. Halos kaya nilang bilhin ng presidency. Gusto mo maging Pangulo? Sige, gagawin kitang Pangulo. Lahat ng makakalaban mo, sigurado, matatalo. Dahil kahit anong mangyayari, pag ikaw ang didesisyon natin maging Pangulo, siyempre, hindi ka palit ka. Pag Pangulo ka na, puppet ka na lang. Kailangan din yan. Pabor yan. Kaya ka tayo luluklok sa iyo yung pangalan, pero ang pera akin. Yan ang nasa likod ng banking system na yan. Actually, nasa likod ng banking system, di ba? Isa lang ang kauwian ng mga, yan, ito ba yung mga in-chains case, di ba? Backdoor nyo na, di ba? Visa. Actually, isa lang babagsakan yan. Mga pamilya lang ng mga mayaman. They control money. Ang katwiran nila, if I can control the money, I can control the leaders. Because money is what? Money is power. Gold is power. Actually, nagigiyara Britain saka France. Ang nagpifinance sa France at yung nagpifinance sa giyara ng Britain, habang nagigiyara, ang kapatid. So, pag natatalo na yung isa, magbebentahan ng mga stocks, yung mga tao, kasi matatalo na sila eh. Paksa, mura-mura, dahil binili mo lang sa'yo ng 100 per share dahil matatalo yung bansa nyo para lang may babalik sa pera. Kahit piso, benta ko na. So, sino bibili? Yung kapatid niya. Bibili niya lahat yan. So, after the war, tahimik na lahat. So, ikaw na ngayon maraming share. Ikaw na ngayon maraming. Kaya ano na ginayari mo nga? Kapatid lang yan. They finance both wars. You know? So, ang nakaisip, naka-invento ng banking system, yan. Jewish people. Okay. So, to invest is putting our money, capital, or other resources on something to gain a profit, as in interest, ano? As in interest, kagaya ng pag-interest. Ano pa ba yung mga paraan ng mag-invest? Invest ka sa... Ha? Property.
Bili ka ng lupa, di ba? Magandang investment ng lupa dahil hindi nagde-depreciate, di ba? Nag-appreciate yan. Di ba? Nag-invest sa antique. Kasi habang lumuluma, tumatagal, mas tumataas ang presyo, antique. Ganun din ang gold. Kasi ang gold, habang tumatagal, ang mahal ng per gram niya. So, maraming paraan ng pag-invest, ano? Kung bilang lupa, nakapatayo ng mga paupahan. Maganda na yan, ano? Paraan ng pag-invest. Ang mga Hudyo, dahil sila yung pinaka-hated na tao sa buong mundo, hindi sila nagkaroon ng chance na magkaroon ng malaking property na lupa. So, yung yaman, mayayaman ang mga Hudyo eh. Yung yaman nila, i-invest nila saan? Sa diamond. Nagbibili sila ng mga jewelries. Yung De Beers, wala yung De Beers, ano yan? Jew may-ari yan. Narinig niyo ba yun? De Beers? Okay. So invest is putting our money, capital, or other resources on something to gain a profit. Yun naman talent. Talent is an amount of money. So hindi ito yung ability na kumanta o kakayanan na skill na kumanta, talent na mag-tackling, talent ka na oo. Pinoy ka talent, hindi yan ha. So ito yung monetary unit. It is a monetary unit ng araw during the ancient time. So this passage in Matthew 25 is a parable. It is a parable. Ano bang kaibahan ng isang parable sa narrative? When you say a parable, para malaman mo na isang bagay historical o parable lang. Ang pagkakaiba niyan, ang historical mentions what? Mentions places, proper names. Yan. Sa magandang example nito is the story of the rich man. Rich man and Lazarus. Yan. Historical yan, hindi parable yan. Although mga Jehovah's Witnesses, pinagpipilitan nila na talinghaga lang yan eh. Hindi malaman kung saan nila hinuhugit yung kanilang pag-interpret, ano, na isang bagay historical o talinghaga. Pag talinghaga, walang walang binabanggit na eksaktong lugar o pangalan ng lugar. Hindi rin bumabanggit ng mga proper names, pangalan ng tao. Yan ang talinghaga. Pero pag historical event, bumabanggit na yun ang mga pangalan ng lugar. So, itong binasa natin ng Matthew 25, parable yan. At ang parable, they are intended to illustrate. They are earthly stories which convey heavenly meanings. Earthly story yan. Bakit gumagamit ng Panginoon yan? I-illustrate ang mga truths. Meron mga truths na gustong ipakita ang Panginoon. Yung prodigal son, ano yun? Historical or parable? Prodigal son. Yan. The prodigal son, the story of the prodigal son is a parable. Bakit? There is no mention of any specific person. There is no mention of a specific place. So, parable yan. So, they are earthly stories. Common silang na story, kwento ng mag-aama. Na yung isa, yung bunso, kinukuha na niya yung kanyang mamanahin. Hindi na niya inintay na mamatay yung tatay niya. Kinuha na niya yung mamamana niya at sabi niya, magsasarili na ako. Pero sa halip na i-manage ng tama, anong ginawa niya? Nilustay niya sa hindi magandang paraan. Nilustay niya. So, doon sa story ng prodigal son, ano yung ini-illustrate actually dyan? Actually, it is the relationship between Israel, the nation of, Israel, God,
and the Gentiles. Ang prodigal son dito is the Gentile. At ang elder son, yung Israel, yan ang talagang ini-illustrate na truth dyan. Na ang binibigay ng emphasis ng Panginoon sa mga Israelites, binigyan na ng Diyos ang Gentile ng chance sa kaligtasan. Sila rin ay isinalin ng Diyos sa kanyang plano ng kaligtasan. So, i-accept natin. Yung mga Gentile talaga nabuhay yan ng baganong pamumuhay. Pero matuwa ka, sabi nga ng Panginoon, dating patay, ngayon nabuhay. So, sino ba ngayon ang mga maraming mananampalataya? Di ba Gentile? Tayo yung nabuhay. Tayo dating patay. Wala naman ligtas na Gentile ng araw eh. Sige nga, magsabi nga kayo. Meron bang Gentile na na-save nung Old Testament time? Ha? Sino? Ruth? Pero naging Jew na rin. Absorb na siya sa Israel. Oh. Sinong Gentile na na-save sa Old Testament? Wala namang kaligtasan sa Gentile during Old Testament time. Kailan nagkaroon ng ligtas sa Gentile? New Testament time na. Yung nagsimula na yung Great Commission. Sabi ng Bible, the times of this ignorance God winked at, but now commanded all men everywhere to repent. All men, go into the world and preach the gospel to every creature. Tinawag niya na yung 12 apostles. Kanina lang nagpipreach sa 12 apostles. Doon lang sila nagpipreach sa 12 tribes. Doon lang sila nagpipreach sa nation of Israel. Kailan nagsimula ang preaching sa Gentile? Noong na. Pabigyan na kayo. Yung ibinigay na yung Great Commission, doon na po nagsimula. And another event sa New Testament na pinahiwatig ng Diyos, yung mga Gentile, ay binibigyan na rin talaga ng Diyos ng chance sa kaligtasan. Ay yung event kay Peter, na during a midday vision, habang nag-pray si Peter doon sa rooftop, merong bumababa na kumot. Diba? Ano yung nire-represent ng, di ba yung kumot, may hayop. Pero hayop na unclean. Yung mga bawal kainin sa mga Israelites. Tapos, nung bumaba yung kumot na maraming unclean animals, sabi ng boses, Pedro, kumatay ka, kumain. Sabi ni Pedro, Panginoon, alam niyo naman wala pagkabata ko, hindi ako kumakain ng marurumi. Unclean yan na animals. Nasagot ng Panginoon, ang nilinis na ng Diyos ay huwag mong i-consider na marumi. So, tinutukoy doon ng Panginoon, yung unclean animals na tinutukoy ng mga Israelites. Yun yung Gentile. So, binibigyan na ng Diyos ng chance sa mga Gentiles sa kaligtasan. So, kailan lang yan? New Testament na yan. So, parables, they illustrate. They are earthly stories intended to illustrate heavenly truths. Okay? So, according to the parable, according to this passage, he gave talent to each of these servants. And we can say that this talent would be what? Capital. Yan, pera. Pera yan eh. Talent of gold, talent of silver. Sige, ibigyan kita. Trade. Kasi gagamitin nila yan for trading. Diba? Dito sa signal, merong hill trading. Ano ba yung mga trading? Maraming mga trading, di ba? Kahit yung mga contractor, trading yan eh. Di ba? So,
trader ka ng dry goods, trader ka ng bigas, diba? Mga groceries, o ano, hardware, trading yan eh. Okay? So, para mo magawa yan, kailangan meron kang ano? Capital. So, when you say talent, that actually is capital. So, spiritually speaking, as I said, this is only parable, and parables tend to illustrate. So, nag-illustrate ito. Ano i-illustrate ito ngayon sa atin? Ang i-illustrate ito sa atin, mga kapatid, tayo rin, bilang mga mananampalataya, ay binigyan ng Panginoon ng ano po, mga resources. So, maraming pwedeng application ito. Resources, what else? Abilities. Mga kakayanan, no? Abilities or skills. Na dapat sa mga resources and abilities, wealth na rin yung resources eh. And God wants us to what? To glorify. God wants to be glorified. Kailangan mag-glorify ang Panginoon. Through these resources that He gave us, abilities, and well, kailangan mag-glorify na yan. Kailangan kung yung binigay niya sa atin, gamitin. In order for it to be glorified, they must be used. Kailangan magamit siya. Pag hindi ginamit, ni-review ka ng Panginoon, hindi ginamit yung kanyang, ni-review ng Panginoon. He was asked to review. Okay? So, by virtue of creation, you are God's own and entrusted with something to trade with and bring profit for Him. Kailangan, we bring what? Bring profit. For God. Nagkatiwala niya, binigyan kanya ng kakaya na magsalita. O, gamitin mo yung kakaya na magsalita. Because through this profit, God is glorified. At sa totoo lang, hindi lang ang tao ay may kakaya na magsalita. There are people who are more of a doer than a talker. Kaya kapag nangangampanya na, hirap silang mag-kampanya. Pero meron mga tao na, maski walang prepared na speech, ayaw mo na makinig, talagang hindi matapos-tapos sa speech. Lampas isang oras. Walang outline. Basta pag tumayo, kung ano na lang mga maisip. Di ba? Lampas isang oras. Siguro ito nakarating na naman. Gettysburg Address. Sino na? Hindi pala address dito. Sino nakabasa niya? Hindi ko babasa ng history masyado, no? Ang Gettysburg Address, yun yung matapos yung Civil War sa US. Meron silang parang tatayong monumento. Kasi daming namatay ito sa lugar niya. Daming namatay. Pare-pareho Amerikano yan, mga nagpapatayan. Yung kasi yung kalahati ng Amerika, ang gusto, magkaisa na yung states. Kasi ang states, yun ano yan marami. Mga 50. Mga 50 na states. Yung taga-South, gusto, meron pang gustong i-maintain ang kanilang mga negro. Yung mga alipin nila. Slaves. Panahon niya ng negro slavery. Yan ang pinagtatrabaho nila ng mga cotton fields sila, ng mga taniman nila ng mga mais. Yun naman North, i-abolish na yan. So ayaw pumayag ng South. Nagdeklara sila ng magsasarili na kami. So ayaw nila makinig sa Pangulo ng bansa. Nagsarili sila. Kaya nagkaroon ng Union and Confederate Army. So, isang grupo gusto, united tayo. Ngayon, hindi sila magkasundo, gera yan, magpapatayan niya. Marami yan, baptist sa baptist, mga sundalo.
nagkaroon ng Northern Convention, Baptist Convention, nagkaroon ng Southern Baptist Convention. Ayaw sumali ng mga taga-South na Baptist sa North. Pati Baptist sa Baptist, nagpapatayan. Ngayon, matapos yung digmaan, edi para alalahanin yung pangyayari, matigil ang gera. Nagtalumpati ngayon yung isang tao. Kasi ang mga magtatalumpati na, ang final na magtatalumpati, si Abraham Lincoln. Yung nagtalumpati na isa, dapat ng isang oras yung talumpati. Ngayon, si Abraham Lincoln na ang susunod. 2 minuto lang. 2 minuto yung talumpati na. Parang nasa palaranga lang yun. Parang nasa palaranga lang yung kanyang body doon. Pero anyway, Gettysburg Address. Yan ang isa sa sikat na speech. Hanggang ngayon. Yung men are created equal. That men are all created equal. Yun yun. Kasama din sa Gettysburg Address. So, meron po mga tao talaga na gifted sa pagsasalita. Kaya minsan pag i-speech na, pasensya na ako, hindi ako masyadong masalita. Dadaanin ko na lang sa gawa. Kaya pag ako inilal nyo, siguradong tatrabaho ako. Tapos na po. Yung mga dulumpati na ang dami-daming pinangako, dami-daming sinabi, pero nung nakaupo na wala na. Magaling lang sa salita. So, ibig sabihin mga kapatid, meron po mga binigay sa atin ng Diyos sa mga abilities, may skills, wealth. Kailangan gamitin natin yan para sa kanyang kalwalatihan. Ang masama, baka yung talino natin, ang nag-profit lang, kumpanya. Kasi nayaman mo lang yung San Miguel Corporation. Nayaman mo lang Jollibee. Nayaman mo lang isang kumpanya. Ang galing mo eh. Dahil mong kakayanan eh. Analyst ka. Yung mga suggestion mo, yung mga input mo, yun ang mga nagagamit ng kumpanya. Tanong, para sa Panginoon, ano naman yung input mo? Baka mundo lang ang nakinabok sa kanino man ang galing yan? Galing sa Panginoon, di ba? Gamitin din yan para sa gawain ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, entitled din na maluwalhati sa mga binigay niya sa atin. So, these talents may take the form of financial wealth or resources wherein God should be glorified. Okay? Or it could be abilities, skills, kakayanan. At sa totoo lang, yung pagsasalita, gift din ng Panginoon yun. At, ini-improve pa yan. Lalo na kung preacher tayo. I-improve mo yung pagsasalita mo. Asahin mo talaga yan. Kailangan, malinaw kasi yan ang magiging ministry. Your ministry is communication, di ba? Preachers are to communicate. And how can you communicate if you are not understandable or you're not being understood? So para ka ma-understood, kailangan siguruhin mo na yung boses mo hanggang sa dulo-dulo ang nakikinig, abot ng volume mo. Because you have to communicate. And as much as possible, kailangan meron din order. Merong order yung thought. Hindi siya scattered. Kasi pag scattered, pati yung nakikinig, parang scattered din. Hirap na hirap ka, pati nakikinig, hirap na hirap din. Pero kung merong order, parang may progression, nagpo-progress, di ba? Sarap makinig. Number 1, dito na tayo. Ano pa? Ito pa. So, unti-unti, nasusundan mo. So, madaling tuloy tandaan. Madaling tandaan ng mga nakikinig sa bahay. I-refresh pa rin siya. So, kailangan improve natin yan. Because preachers are to communicate. Therefore, improve natin yung ating pag-communicate. Tama ang volume, malinaw ang pagsasalita. Not too fast, and not so slow. Baka naman, tulog yung kinig na sa sobrang bagal. At pag sobrang bilis naman, hindi makakatch up. Diba? Dahil kasi pinoprocess yan eh. Yung mga napapakinggan, pinoprocess pa yan eh. So, hindi makakatch up minsan yung nakikinig. So, tama lang yung speed.
Tama lang yung volume at may organization, organize yung thought niya. Pero yung strike anywhere, pagka mamaya salvation, pagtapos sa tithing, ang gitna mo naging baptism, tapos nagtapos sa tithing. Ang hirap i-connect. Salvation nagtapos sa tithes. So, i-organize, dapat i-organize mo yan. So, gift yan mga kapatid. God has to be glorified sa gifts, sa skills and talents sa kanyang pinagkakalog sa atin. Now, let's talk about the basis for the amount of talents. Ano po naging basis? I mentioned this already earlier, no? To every man according to his several ability. So, naging basihan po sa amount na inibigay ay yung ability or the capacity of the person na nag-steward. Yun lang ang kakayanan mo eh. Limbawa, isa kang napakayaman, brother eh. Kaya mga millionaire. Billionaire. Kasi billionaire, dali lang mabusin ng isang billionaire. Noong araw, akala ko isang milyon, pagkalaki-laking pera. Ngayon pala, isang milyon eh. Isang araw lang yan eh. Ulang pa eh. Bumili ka lang ng isang Honda. Pagpas na yung 800,000 mo. 200 na lang natitira. Nangyayari sa 200. Ang late na lang sa billion ngayon. Kaya, billionaire. O, ngayon, meron ka 10 anak. Eh, malapit ka na mamatay. Pagod mo yung abogado mo. O, sa anak ng panganay, ano yung pagkakatiwala nyo? Ay, anak ng panganay, suwain yan eh. Walang alam ng buhay. Yun na lang mga kaupahan ko at least buwan-buwan. Gaganyan na lang yan. Upa. Hindi masyado marunong mag-manage yan. Kaya yung pagkatiwala mo. Eh yun nung sumunod na anak niya, ano pagkakatiwala niya dyan? Matino-tino yan. Mukhang may utak sa negosyo yan. Yung kumpanya ko. Yung kumpanya ko ng sorbetes. Pagkatiwala mo yan. Bilyonario sorbetes. So, pag yung anak mo, alam mong patino, di ba? Yung mga masaselan, mga tuwing kailangan mga mabinting atensyon, yan ang pinagkakatiwala. So, depende sa kakayanan din. So, ano kakayanan, yan ang pinagkakatiwala. So, ganito po, siguro kaya tayo mahihirap ngayon. Hindi pa tayo magkakatiwala ng Panginoon sa malaki, no? Diba? Kasi to whom much is given, much is required. Diba? Saka sabi ng Bible, he that is faithful in the least, pagkatapat ka sa kaunti, pagkakatiwala ka ng malaki. So, yun po ang ating panalangin sa Panginoon na pagkatiwala niya tayo sa maliit. Maging tapat tayo sa maliit. Panalangin natin na maging tapat tayo sa maliit para mapagkatiwalaan tayo ng Diyos ng malaki. Kasi, pangangatiwalaan ng Diyos yun eh. Paano kita pagkakatiwalaan ng malaki? Eh, sa maliit nga, hindi kita mapagkatiwalaan eh. Sa 10 pisong tithe, hindi mo maibigay eh. Eh, paano ko ang tithe mo, iaabot ng 1,000, bibigyan mo ko ba yun? 100 tithe, hindi mo maibigay. Paano kung aabot ng 10,000 yan? Bibigyan ka ng 100,000, baka yung 10,000, pag nayaman mo yan. Eh, sa 100 na, hindi ka, hindi mo ibigay yung 100 ko eh. Na tithe eh, di ba? Hindi tayo pagkatiwalaan ng Panginoon na malaki. Dahil sa maliit pa lang ay hindi na tayo pagkatiwalaan. So the basis for the amount of talents is the ability or the capacity to receive. So we do not give or entrust our business wealth to a known spender, but to the one who is a good manager. So kanino tayo nagtitiwala ng kalaki? Doon sa good manager. Simply, good manager means being a good steward. Kasi, ang ibig sabihin ng steward ay manager, administrator. Ang meaning ng steward, administrator or manager. Question. Kung halimbawa, ngayong gabi ito, ngayong araw na ito, o bukas, makahawa kayo ng 500,000. Anong bibili niyo? Anong gagawin niyo pala? Anong gagawin niyo sa 500,000?
Alam niyo daw, ang observationalism ng Pilipino, pag makakahawak ng malaking pera, ang agad sumasaksak sa isip. Ano kayo bibilong ko? Yan agad. Pero pag mga Chinese daw, kaya makahawak ng malaking pera, at parating nasa isip, ano kaya negosyong tatayo ko? Ano kaya negosyong magagawa ko dito sa pera nito? Pero pag Pilipino rin nakahawak, pahinga mo na tayo. Tama naman ang trabaho, malaki-laki na ito, pahinga mo na ng konti. Ano kaya pipili natin? Yan ang ganda na sa isip lang ng Pilipino. Ano kaya pipili mo? Paano kung ibinili mo na agad ng bahay ng lupa? Ang bahay lupa, maganda yan. Ang bahay lupa. Hindi ka nag-negosyo, binigyan mo agad bahay lupa. Maganda rin yun. Paano kung yung buhay mo hindi mo na nasusustain? Biglang mag-shutdown, halimbawa. Lalo kayo, maraming kumpanya nang shutdown. You know why? Because of the port congestion. Maraming mga kumpanya na dependent sa raw material nila na imported. Hindi makarating dahil barado, mga ang daming mga container dyan sa pier. Nagsha-shutdown ng 1 buwan, 2 buwan. Dahil walang gagawin eh. Naiipit eh. So, wala kang negosyo. Nagkaroon ka ng pera, binili mo agad ang bayan lupa. O ngayon, wala kang trabaho, ano gagawin mo? Di ba? Wala kang negosyo, ano gagawin mo? Hindi mapipilitan ka na, benta nga din kalahati. Benta mo na kalahati. Mapipilitan ka, benta kalahati. Eh, nagtagal-tagal, natuluyan, nabakrap lalo ng kumpanya dahil sa hindi na nakarecover. Hindi ka na nakabalik. Eh, wala ka pa rin negosyo. Dahil nung nabenta mo, sa halip na mag-isip ka ng negosyo, eh, inantay mo na lang na makabalik ulit sa trabaho, yung team mo. Wala ka pa rin negosyo. Eh, biglang may nagkasakit. Yun ang mahirap kung wala tayong negosyo. Maganda ko tayo nag-iisip ng extra income. Merong trabaho, maganda. Pero kung meron pang ibang paraan, diba? Alam niyo ba yung virtuous woman, Proverbs 31? Proverbs 31? Trader yun, yung babae doon. Wala siyang boss, hindi siya nagtatrabaho sa kumpanya. Pero, productive siya. Ang dami niyang ginagawa. Realtor. She considers a lot and buys it and then she sells it. Kumatahi siya ng mga damit at binebenta. Ang dami niyang ginagawa. At yung mister niya, kilala. Hindi dahil sa kilala yung asawa niya. Nakikilala yung mister niya dahil sa kanya. Because she was a virtuous woman. Hindi naman sa gabal yun, may anak ka. Dahil kahit may anak ka, maraming pwedeng paraan na kumita. At lakihan ang mga anak mo. Wala ka na ibang gagawin. Eh, meron pa rin. Kung naglakihan na yan, hindi ka ba tatanda? Tatanda ka rin. So kung kaya mo pang kumita, mag-impok ka para sa'yo, pagtanda. Hindi yun pagbandang muli, sisisihin natin mga anak natin. Ibinuhos ko na lahat sa inyo. Hindi man lang kayo makalala. E parati mong i-advance yan. Balang araw, baka mga anak ko hindi makaalala. Kaya hindi ko ibibigay lahat. Hindi ko ibubuhos lahat. Baka mamaya kasama ko ito Hindi. Baka sipa-sipahin na lang ako, magkabaldado na ako. Ano, di ba? Sige yun. Baka ilagak na lang ako sa home for the aged. Paalaga po namin yung magulang namin. Magkano ba monthly? 20. Sige po, ilagak po namin. Nangyayari yung 20 bill. Tumakas ka na. Hindi mo na binalikan. So, kung meron paraan para maging productive, take advantage mo yan. Lahat po tayo dapat busy. Alam niyo po, God commanded work. Di ba? God commanded work. Inutos niya. If any would not work, neither should he. And God commended work. Hindi lamang kinommend pa yan. Pinupuri yan. Makita natin dito, di ba? The person who was busy. The
persons, dalawa na nagiging trader. Well done, naubog. Pero yung walang ginawa, cast him into the outer darkness. Cast that wicked servant. And not only that, ito ginawa ng Panginoon sa Word. And God Himself exemplified work. God commanded it, God commended it, and God exemplified work. Sabi ng Panginoon, hitherto I work the work that the Father has entrusted me. At ang Panginoon, up to now, busy pa rin. Although He is now seated on the right hand of God, busy pa rin siya. Doing what? Making intercession for us. Creation time pa lang, pinakita na ng Diyos na siya nagtatrabaho. Di ba? Ano ginawa ng Panginoon? And God ended and rested from all His work. Sabihin nyo, siguro si Adan nung nasa paradise, wala nang ginagawa. Kasi paraiso na yun eh. Meron pa rin, bro. Paraiso na nga, may nagtatrabaho pa ng tao. Anong trabaho ng tao sa paradise? Till the ground and what? Keep it. Dress it and keep it. He put the man in the garden to dress it and what? Keep it. Pero hindi, paraiso na. Tutuusin natin eh. Bigla kami ito pa dyan, paraiso na nga yan. Meron pa rin. Kita natin na wala talagang lugar sa maging idol. At tayo expect na maging busy. No? Maging productive tayo. Hanggat ang isip natin matino pa. Hanggat alam pa natin magsukli. Hanggat alam pa natin magbilang. Magkuwenta. Pwede pa tayo kumita. Ano? Pwede pa kayo na tayo. Diba? Sa Divisoria, hindi mo na 100, dito mo na 150 o 120, kumita ka. That's what we by trading. Okay? So, what the Lord expects from us, God expects from us to trade. To trade with something. With our abilities, idea, money, resources. Sabi rito, prompt. Hindi siya nagsabi na, okay, pahinga muna, Panginoon. Hindi ho. Agad-agad, pagka-receive nila ng kanilang talent, agad-agad, sila po ay nag-give po. Alam niyo po, 70% of, according to study, 70% of middle class are, first of all, before they became rich, sila muna po ay mga merchants. Negosyante. Rito yung nakakapanood din siya nung sa channel 2, yung puhunan tayo. Yung ganda, no? Dati mga tricycle driver, dati mga jeep driver, binenta jeep, pumasok sa kanilang negosyo, lumago, may puhunan. May puhunan tayo. Yung ganda lang, natutuwa ako doon. Hindi ako naingin, pero tuwa ako. Ordinary. Nagsimula lang sa 500 na puhunan. Nagsimula lang sa Yema, nagsimula lang sa Pulburod. Ngayon, supplier ng Pulburod sa maraming mall. Naging multi-million na yung Pulburod. So, marami po sa mga naging mayaman, hindi naman pinanganak na mayaman. Pero, mga pinanganak na mahirap, pero may ginawa sila sa pagiging mahirap nila. Kasalanan na maging mahirap? Kasalanan hindi. Alam niyo po, yung panganak kayong mahirap, hindi kasalanan niyo. Ang kasalanan ay yung mahirap ka na nga, wala akong ginagawa. Yun ang kasalanan. Pero yung panganak ka sa pamilyang mahirap, sa magulang na mahirap, hindi mo nakasalanan yun. Pero yung wala ka nang ginawa, sa kabila ng kanyang kalalayan mo, ayun, may diferensya na yun. Problema ka. Sanay ka sa siksikan. Lumaki ka ng siksikan. Hanggang kamatayan mo, siksikan ka rin. Kung ka pa rin sa siksikan,
patong pa rin. Kung buhay mo, nasiksikan na. Ayan, kamatay, baka pa rin sa siksikan. Di ba maganda dun sa medyo malog-luwag? Saan ang lote mo dyan? Diba, na, dyan ako ibibigay. Sino katabi mo? Hindi ko yan. Heritage Park na wala, no? Magkano ba nanay Globo? Kasi nanay Globo. So, hindi po yung kasalanan na tayo ipanganak ng mahirap. Pero, magiging kasalanan kung wala ka nang gagawin dahil mahirap ka. Kasalanan mo yun. Do something. Hindi yung sisisihin mo magulang mo, kung sino-sino, hindi ka nagkaganyan. Gamitin mong inspirasyon. Diba? Take it as a challenge. Mahirap kami. Siguro ako na yung dead break sa sumpa. Baka ako na yung dead break sa sumpa ng pamilya namin. Wala kalululo ako, mahirap na kami. Baka sa akin na mapuputol yung sumpa ng kahirapan. Diba? Marami naman talaga sa imaman, nagsimulang mahirap eh. Diba? Alam niyo ba kung bakit walang mercury sa lahat ng SM? Kasi nung nagsisimula pa lang si Henry C., yung kanyang mga sapatos, kahit nung kami, hari-hari ito. Pag natatapat daw minsan siya sa mercury para magbenta, sinisigawan siya ng guardia, "Huy! Chik! Alis dyan! Bawal magtinda dyan!" Sabi niya, pag ako yumaman, walang mercury sa mall ko. Yumaman nga siya. Kahit saan kayo maghanap na SM, walang mercury. Kaya pinagdaan na yan. Pero pinupunto ko doon, isa siya sa pinakamayaman sa Pilipinas niya. Nasa Forbes magazine na nga 500 richest people in the world. Kasi wala mahirap. Si Lucio Tan, ganun din. Nagsishine lang mo, Sushan Boy. Si Dick Gordon, ganun din. Sushan. Ano siya, entrepreneur mind eh. Habang nagsishine ng sapatos, meron pa siyang comics. Para habang nag-a-apply na matapos yung shine, extra income pa yun. Magkano rin yung comics, di ba? Mga Tagalog Classic, Wakasan, Pinoy Classic, Aliwan, Yuway-Yuway. Sino yung mga comics eh, ganyan natataas sa ba? Mga araw. Diba? So, naging productive. Hindi ko kasalanan na maging mahirap, pero kasalanan mo na pagka wala kang ginagawa. Sa'yo talaga. So God expects us to do something with His endowments. Either resources, financial wealth, material wealth, resources, or abilities. Kung ano man yung mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, pagyamanin po natin. Gawin natin. At sa paggamit natin, sana hindi lang yung pansarili natin inisip natin. Entitled din ng Diyos na pakinabang dyan. Kanyang gawain, yung kanyang programa, yung kanyang layunin. Hindi niya tayo payayamanin para yumaman ka lang per se. Kundi sa kanyang gawain, marami tayong may tulong na hanggang sa gawain ng Panginoon. Pag-advance ng kanyang mga programa sa mundo. Charge them who are rich, sabi niya sa Timothy, to be rich in good works. Mas marami tayong magagawa kung pare-pare tayong mayayaman. Hindi ko masama maging mayaman. Money is not evil, but the love of money is evil. Okay? Nagawin tumayo. Brother Charles, may process of the
Amen. Magandang gabi po.